Lahat magsabi ng praise the Lord. Let us open our Bible on 1 Peter 4 verse 10. Ibasa po. Praise the Lord. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Ayan. So lahat ng tao tumanggap ng gift or pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Blessing. Pag sinabing gift, that is blessing. Walang gift na hindi blessing. So, naalala niyo si Abraham na pinangako ng Diyos that God will bless him. For what purpose? That he might be a blessing. Para maging blessing din siya sa iba. So, ganun din po sa buhay natin. We are spiritually children of Abraham. The same promise na pinangako ng Diyos kay Abraham, the same promise din ang kanyang pinangako sa atin lahat. By faith ito lahat. Kaya nga, every man hath received the gift, even so minister the same one to another. So ito yung mga gifts or blessings na natanggap natin mula sa ating Panginoong Diyos. Bakit tayo nakatanggap ng blessing? Ano palang ginawa ni Abraham? Bakit tinanggap niya ang blessing mula sa Diyos? He believed God and he obeyed. So ganun din po sa buhay natin. Dumating sa atin ang Ebanghelyo ni Kristo, naniwala tayo, and we obey. Yan man ang pinaka-importante sa buhay natin. Not only a believer, but also a doer of the word. Faith without work is dead. So, para mabuhay yung kaligtasan, para mabuhay yung mga blessings na pangako ng Diyos sa lahat ng mga tao. Actually, ang blessing ng Diyos, this is for all. Those who will believe and will obey His word. Kaya sinabi diyan, every man, lahat ng tao na maniwala at susunod sa kanyang salita, hath received gift. Even so minister the same one to another. Itong gift na binigay ng Diyos sa buhay natin, atin itong i-minister, atin itong i-serve, atin itong i-offer doon sa iba na nangangailangan ng ating serbisyo, nangangailangan ng ating tulong. Dalawa yan eh. Godliness is profitable, and kapag ikaw ay naniwala sa Diyos at sumunod ka sa Kanya, you are godly man. You are godly person. So, anong blessing meron ibigay sa Diyos sa iyo? Godliness is profitable unto all things, having promised the life that now is. Ano yung the life that now is? Our present life here on earth, habang narito pa tayo sa sanglibutang ito. Anong promise niya? Pakainin tayo, damtan tayo, bigyan tayo ng tirahan, bigyan tayo ng daily needs, proteksyonan tayo, i-bless tayo ng Diyos at gawin niya tayo blessing sa iba. And the life that which is to come. Ang pinag-uusapan dito sa pangako ng Diyos, hindi lang temporary blessing. The life that now is, these are all about temporal blessings. And the life that which is to come, yun na yung buhay after death. Yun na yung buhay after here on earth. Yun na yung buhay after the resurrection. Doon na. Yung eternal life, eternal kingdom of God. Maliban lang yung eternal punishment, maliban lang yung eternal death doon sa second death. Hindi yun pangako ng Diyos sa mga believers at sumunod sa Kanya. Kaya, therefore, sa buhay natin, habang narito tayo sa sanglibutang ito, as a good stewards of the manifold grace of God, kailangan natin itong ipaglingkod. No? Let us offer this service. Let us offer these blessings as we receive from God. At dapat mag-grow tayo. Dapat mag-increase tayo sa blessings of God para marami pa tayong matulungan. Marami pa tayong mabigyan ng Kanyang tulong. Basahin natin 2 Peter 3:18. Praise the Lord. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Yes, but grow in grace
and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. See, mag-grow tayo sa grasya ng Diyos. Mag-grow tayo sa biyaya ng Diyos. Meaning to say, hindi lang yung isip natin sarili ang tulungan. Hindi lang yung pamilya natin ang ating tulungan. Hindi lang yung ating kongregasyon ating tulungan. Kinakailangan magkaroon din tayo ng pananaw sa marami. Kinakailangan meron din tayong pananaw sa pangkalahatan. Kaya nga ang ating Panginoong Diyos, let the mind of Christ be in you. Ano ba yung mind of Christ? Pangkalahatan, pangkaramihan. For God so loved the world. God is not willing that any of us shall perish, but all should come to repentance, but all that should be saved. Now, hindi man natin magagawa yan kung hindi tayo bibigyan ng Diyos ng kakayahan to help, to give. So, yung grasya ng Diyos na dumating sa buhay natin, palaguin natin yan. Praise the Lord. Paano ba yan mapalago? Kung napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, papagkatiwalaan ka rin sa malaking bagay. Kung napagkatiwalaan ka sa maliit na batas ng Diyos, papagkatiwalaan ka rin sa malalaking batas ng Diyos. Kung papagkatiwalaan ka sa mga blessings na maliit, papagkatiwalaan ka rin sa maliit na mga blessings. So that is how we let the grace of God grow in our lives. Kailangan trustworthy tayo. Kailangan maging kasaligan ta, kung sa Bisaya pa, kung sa Tagalog pa, tayo yung magkaroon tayo ng trustworthy tayo. Ano ba yun sa Tagalog? Yung kasaligan? Mapagkatiwalaan po tayo sa maliit. Papagkatiwalaan din tayo sa malalaking bagay. Ganun po yan. You might start at a very small thing, but as you go on, habang nagpapatuloy ka, you will be increasing in the grace of God. Lahat naman tayo ganun eh. Like in my life, I started myself, sa sarili ko. Dumating ako dito sa salita ng Diyos, ginamit si Pastor Samuel Algabre. Then nagkapamilya ako. Then before ako nagkapamilya, I was assigned in Manila. I started with a very small number of members. Started in my own family in Kasunduan. Hanggang ginamit ni Lord Jesus si Pastor Samuel Algabre na magkrusada doon. Si Pastor Tam na ninindigan, naligtas yung kanyang pamilya, yan yung mga Tungkol family or Pabros family. Yung kapitbahay na si Sister Remy Dumo, nanindigan, naligtas yung Mindoro congregation. Yung kapitbahay, si na Sister Insang, yun, naligtas din. So, nag-start ka sa maliit, mag-grow ka ng mag-grow. So, lahat tayo sa buhay natin, you might started at a very small thing, but as you go on sa paglilingkod kay Lord Jesus Christ, mag-grow ka. Yung capability mo, yung kakayahan mo, yung knowledge mo, yung wisdom mo sa Diyos, mag-increase yan, na mag-increase. Para marami pa tayong magagawa na tulong sa ating kapwa. Praise the Lord! Alam mo, ang ating sitwasyon dito sa sanglibotang ito, ito yung mga gifts na binigay ng Diyos sa atin, talents and whatever blessings. Binigay ng Diyos sa atin yan dito sa mundo. Samantalang siya ay umalis, nagbakasyon, babalik yan siya. Pagbalik niya, titingnan niya kung anong ginawa natin sa mga blessings na yan. Basahin natin yan. Matthew 25:14 and 15. Praise the Lord. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Yan. Nagbigay siya ng mga talento. Tinawag niya ang kanyang mga alipin, mga servants. Binigyan niya ito ng mga goods. Ito na yung grace ng Diyos, biyaya ng Diyos. Nagbigay siya ng 5, nagbigay din siya ng 2, nagbigay din siya ng 1.
At siya po ay umalis to take his journey. Then afterwards, he will be coming back to look ano ang ginawa nila sa binigay na biyaya ng Diyos sa kanila. Yung 5, gained more 5. Yung 2, gained more, yung 2, gained more 2. 2. Yung isa naman, natakot, nilibing, wala. So, ibig sabihin yan, hindi niya deserve yung blessing na binigay ng Diyos sa kanya. Hindi niya gi-share yung blessing na binigay ng Diyos sa kanya. Hindi niya ito pinaglingkod doon sa iba. Mali yan. Huwag tayong maging matakaw o huwag tayong maging greedy, huwag tayong maging selfish. Ayaw ng Diyos yan. Kailangan anuman ang blessings na pinagkaloob ng Diyos sa atin, let us serve one another. Ipaglingkod natin ito sa iba. Bakit? Kasi pag ginawa natin yan, mag-grow tayo in grace of God. Mag-increase tayo. Yung capability natin, magawa mo na yan. Nung una, wala tayong capability mag-ikot sa buong Pilipinas. Siguro, dito lang tayo sa Mindanao. Pero by the grace of God, kasama ninyo, lahat kayo, pinag-isa ng Diyos ang ating blessings. Meron na tayong capability mag-ikot sa buong Pilipinas. Kasama ko kayo sa pag-increase ng grace of God. Kaya kung kayo, wala, ako lang, hindi ko magagawa ito. Tayong lahat nag-increase sa grace of God. Praise the Lord. Ito lang yung happy sharing. This is literal, this is actual na nagtipon tayo ng ating love, nagtipon tayo ng ating effort, nagtipon tayo ng ating blessings para makatulong sa iba. Tingnan mo anong nangyari. Actual. Kaya nung nagplano na doon sa Pangawan Congregation, ayaw na ayaw ni Brother Karting na lakihan masyado ang simbahan kasi wala daw gagastos. Kasi tumitingin siya sa present situation nila sa kanilang kongregasyon. Sabi ko, Tatay Karting, huwag kang matakot. Magtulungan tayo. Bakit? Bakit magtulungan tayo? Kasi if we are being blessed by God, we are bound to serve one another. Hindi mo pwede yung blessing ng Diyos, suluhin mo lang. Maybe at the start, para sa iyo, simula ka pa pero as you go, from time to time, you will be growing in the grace of God, and that is the time you can serve one another. Makapaglingkod ka na sa isa't isa. O di anong nangyari sa tinipon natin na effort, tinipon natin na love, tinipon natin na pagsisikap na makapagbigay para makatulong sa mga higit nangangailangan. Isa ang Pangawan Congregation by the grace of God na nakita natin aktual na natulungan yung kanilang kalagayan. Helpless kasi sila. They are not capable. But sa ating pagkakaisa, pinaglingkod natin sa iba ang ating pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. At hindi lang isa. Meron pang ikalawa ang alubihid. Meron pang ikatlo ang sugod. Then ikaapat, tayo sa dahikan. Bukas ata God's will ma-deliver na. Nasa ikapito kasi yung truck na nag-line up doon sa planta, nasaraduhan sila 5:00 lang. So, ipo-forward na naman sila bukas. So, hindi na yan tatagal kasi kapito na nga sila. Then, madi-deliver yan sa Manay, sa SI, San Ignacio. Ang laking impact niyan, ang laking tulong sa ating pag-share sa grasya na ibinigay ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord! At hindi lang sa material, hindi lang sa financial, hindi lang sa material na building na nagtutulong tayo. Ang pinaka-importante yung inner, yung loob, no? Yung mga tao, yung temple ng Diyos. Tayo yung tunay na temple ng Diyos na kinakailangan mapagtibay, kinakailangan mag-guide, kinakailangan manatiling malinis, kinakailangan manatiling templo ng Diyos na ang Diyos na nanahan sa bawat isa sa atin.
then the building, the infrastructure building just will follow. Susunod lang yan. Praise the Lord. Kaya ano yung mga inner part na imi-minister natin, na gifts na binigay ng Diyos sa atin? We are being gifted not only financially. We are not gifted by material blessings only, but we are gifted much more for the inner necessity of the church. Basahin natin yan. Romans 12:6 hanggang 8. Praise the Lord. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Yes. So ito yung nagbibigay tatag at tibay sa mga kaluluwa ng mga anak ng Diyos. Sa mga gifts na pinagkaloob ng Diyos sa atin, sa inner part ng ating pagkatao, na atin itong may paglingkod. Prophecy, that is very necessary, that is very important to give us the guidance, to give us the direction from God. Ministering, there are so many kinds of ministering. Pag sinabing ministry, ibig sabihin yan, you are serving. Nagsiserve ka. Marami yan. Maraming yung ministering na yan. Let us minister. Teaching, yes. Marami tayong teaching dito. Teaching the Word of God during Sunday schools. Teaching the children the Word of God for them. Teaching the young people, kung ano yung suit sa kanila na teaching para makapagpahindigan sa sanglibutang ito, teaching sa adult para makapagpatuloy sa kanilang paglilingkod kahit sa katandaan, teaching some important necessities for the operation, for the work of the ministry, such music, teaching music, marami pa. Kaya, ganon. Or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth, with diligence. He that showeth mercy, with cheerfulness. Say, busog tayo sa kindness, busog tayo sa lahat ng mga ministering, kumbaga pa. Meron dito, exhorted, yung evangelist, yung magbibisita kung saan kayo ipapadala ng Diyos, i-exhort mo yung mga anak ng Diyos. Ruleth, ibig sabihin yan, pag sinabing rule, meron kang government. Ito na yung government side natin. Meron silang projects, meron silang programa. With diligence, nandiyan kanila yung sipag. He that showeth mercy, ito yung mga donors na nag-ambag ng mga blessings. Showeth mercy with cheerfulness. Masaya silang nagbibigay sa tulong ng biyaya ng Diyos. Kaya, itong grasya na dumating sa buhay natin na nagligtas sa atin, nag-bless sa atin with so much blessings, so that it is no longer only our family, ourselves will be served, but we can already extend help to other more people. So, ibig sabihin yan, there are extras blessings that we receive from God. Praise the Lord. Kaya, magpaka-strong tayo dyan. Huwag nating hayaan itong masira. Huwag natin itong hayaan maputol. Huwag nating hayaan. Kaya nga sinabi yan, be steadfast, unmovable. Nandiyan ka na. Nandiyan ka na sa grasya ng Diyos. Nandiyan ka na ginagamit ng Diyos. Nandiyan ka na pinagpala ng Diyos. Nandiyan ka na ginawang blessing sa iba ng Diyos. Then be steadfast ka na dyan. Unmovable ka na. And always abounding the works of the Lord. Kasi continuous yung paggamit ng Diyos sa atin. Continuous yung blessing ng Diyos sa buhay natin. Continuous, palaki ng palaki yung ipapagkatiwala ng Diyos sa ating buhay. Praise the Lord. Kaya let us be strong in the grace of God. Basahin natin 2 Timothy 2 verse 1. Praise the Lord.
Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Yes. Magpakatibay ka. Kasi hindi lang dito tayo involved na we receive blessing, that's why we will bless other people. Meron pang higit na naghihintay na tunay talaga na handaan ng Diyos yan para sa atin, in which you will enjoy it endlessly. Walang katapusan. Hindi ka na mag-isip na, kaya nga si Pastor Tam, nag-converse kami kagabi from London. Sabi niya, Pastor Chit, kumusta ka na yan? Kumusta na yung health mo? Okay naman, by the grace of God, getting stronger and stronger mula yung nagkasakit ako. How about you, Pastor Tam? Sabi niya, okay pa naman, buhay pa, kahit papaano, by the grace of God. Sabi niya, ilang taong ka na ba? Sabi ko, 54. Ikaw, Pastor Tam? Sabi niya, magsi-65 na raw siya. So, ibig sabihin yan, talagang hindi maiwasan. We will sometimes think that we are no longer getting younger or stronger and stronger, but we are nearer to the rest sa kapahingahan. Hindi natin maiwasan yan. Kaya nga, ito yung mga gawain natin, merong reflection ito, magre-reflect ito sa ating future. Kaya pag-ingatan natin ito. Praise the Lord. No? Atin itong tayuan, be strong sa grasya ng ating Panginoong Diyos. Kasi merong inheritance na ipa-i-inherit ng Diyos sa atin afterwards with the saints, kasama yung kanyang mga banal na naglingkod sa kanya nung una hanggang sa katapusan. Basahin natin yan. Acts 20 verse 32. Praise the Lord. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Yes. I-build up tayo ng ating Panginoong Diyos. He will not destroy us. He will not neglect us. But He will build up us. I-build up tayo ng Diyos. Pagtibayin tayo ng ating Panginoong Diyos. At sinabi dito, and give you an inheritance among all them which are sanctified. Yung nagpakabanal, yung sumunod sa Diyos, yung spiritual-minded. Huwag tayo maging carnal-minded. Carnal-minded, yun yung puro lang gain sa sanglibutang ito. Bahala na masagasaan yung godliness, masagasaan yung holiness, basta maangkin ko lang yung gusto ko sa sanglibutang ito. So therefore, you are carnal. So if you are carnal, you always think the carnal things. You can never be spiritual-minded kasi carnal mind always contradicts to the spiritual law of God. So you cannot fulfill the spiritual law of God if you are carnal. But if you are spiritual-minded, you do mind always spiritual, so you can keep the spiritual law of God. And that the necessities dito sa sanglibutang ito, which we may say material necessities, that will be added. That is package, pangako yan ng Diyos. Kaya, no need for us to be carnal in order to be provided. Praise the Lord. Let us be spiritual-minded and be obedient kasi mas higit pa ang blessing na ibibigay ng Diyos sa atin pagdating ng panahon. Kaya, let us make this grace fruitful sa buhay natin. Gawin natin itong fruitful. Gawin natin itong mabunga. Basahin natin Colossians 1:6. Praise the Lord. Which is come unto you, as it is in all the world, and bringeth forth fruit, as it does also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth. Yes. Itong lahat, grasya ng Diyos. No? For the glory of God. Itong lahat na nangyayari sa buhay natin, that's why Paul said, I am what I am by the grace of God. And the grace of God that was bestowed upon me was not in vain, but I labor so much for the work of the ministry. So by the grace of God, by the blessings of God, by the hand of God,
mag-ano tayo, maging fruitful tayo, i-build up niya tayo, gawin niya tayong mabunga to the glory of God. Huwag nating i-glorify ang ating sarili, huwag nating itaas ang ating sarili, itaas ang ating grupo, itaas ang ating organisasyon. No! Isa lang ang itataas natin, yung pinanggalingan ng biyaya na ito, yung word niya na dumating sa atin, na paniniwalaan natin, sinunod natin, then ang grasya ng Diyos dumating sa buhay natin, that we might be blessed and become a blessing. Lahat yan galing sa Kanya. Kaya, we will be laboring more for the Lord's glory. Marami pa tayong mga gawin, pagsiserve, pagsishare, pagtutulong. Marami pa. Praise the Lord. And this is all by the grace of God. Basa. 1 Corinthians 15 verse 10. Praise the Lord. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Yes. So let us not misinterpret the grace of God, or else that will be a snare for us. Baka maging snare yan sa buhay natin. We might forget. Baka makalimutan natin na itong lahat by His grace, by His favor, by His promise, dahil naniwala at sumunod tayo. Kaya, pasalamatan natin. Let us grow in grace. Atin itong palaguin. How? I-serve natin ang mga gifts na binigay ng Diyos sa buhay natin. Let us minister one another. Para sa ganon, lalo pang masayahan ng Diyos. So, i-pray natin itong aming siniset na schedule, pagbisita namin sa lahat ng mga madadaanan sa aming biyahe na mga churches po natin. Praise the Lord. Kahit yung mga wala pang church, basta meron dyan na natili, daanan talaga namin yan. Like Brother Corano, we have to pass by them sa pamilya nila. Sister Tiding, hindi ko pa alam kung I can pass by them. Then, Surigao, mayroong mga naghihintay dyan. Sister Bibian, Sister Yakyak. Then, sakay na kami, punta na kami ng Leyte na. Sugod, Kananga, Putot. Praise the Lord. So, i-pray natin ito, na gamitin ni Lord Jesus Christ ang lahat ng mga anak ng Diyos. Tapos isahin natin yung grasya na nag-abound sa buhay ninyo. Tipunin natin ito. At kung ano yung mga necessities na pangangailangan natin, makatulong tayo by the grace of God. Praise the Lord. Last verse, 2 Corinthians 12:9. Praise the Lord. And He said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Yan. Hindi ka makapagsabi you will not participate because you are less. Kulang ka. No. The grace of God is sufficient for each of us. The grace of God is more than enough for us. Praise the Lord. Kaya, all sufficiency is of God. My grace is sufficient for thee. My strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Walang disable sa atin. Walang unfruitful sa atin. Lahat will receive gift from God. Praise the Lord. Kaya, therefore, let us be strong in our commitment to God. And God will also make His promise good to us. Kasi may commitment din ang Diyos sa atin. Kaya pray and pray for all the grace of God na mag-abound sa bawat isa sa atin. And remember, we are not talking only here in Davao congregation, but we are talking to all churches, to all members, to all children of God, not only those who have congregation together with their pastor or with the church nila, even those individuals who are working in the Philippines as well in abroad, na nabubuhay sila sa pag-o-online,
let us include them in our prayers. God will bless them because they are also growing in grace of God. Praise the Lord. Nag-grow din sila. Look at the list. Yung listahan na pinipresent ni Sister Leah. Not only churches who are contributing the necessities sa ating mga pangailangan, even the individuals. And there are some who doesn't want to mention their name. We may call it anonymous. So, ganon. Yeah. Let's pray for them. Let's pray for all of us by the grace of God. Praise the Lord. So, salamat ako na nakarating dito ang ating mga kapatiran, Sister Marivic and Sister Cathy. So, by the grace of God, at sa testimony ni Sister Lenlen, she was sustained from the live preaching natin. No? Maraming nagko-confess na sustain ang mga anak ng Diyos through this live stream by the grace of God. Kaya malaking tulong itong ating live natin sa mga churches natin na nagla-live. They have also their listeners. Yung mga listeners ko dito, iba rin yung listeners regular ni Pastor Tam, ni Pastor Betty, Pastor Oge, iba-iba yan. Kasi you cannot make na ikaw lang ang gagamitin ng ating Panginoong Diyos. That's why Jesus sending His 70, 2 by 2. Si 10 pinadala niya, dalawa-dalawa. Kaya let us pray for more disciples. Let us pray for more workers. That's why Jesus said, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Pray unto the Lord of the harvest that He may send laborers unto His harvest. Once you are being sent, God will use you mightily. Except you are sent by God, you will never prosper in your ministry. You must be sent. Kailangan padala ka ng Diyos. Kasi hindi basta-basta itong gawain na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. You will be encountering so much different situation. May demon possessed, may mga lasinggo, may mga pilosopo, may mga nanggaling sa iba't ibang mga denominasyon na meron na silang sariling pundasyon. Sa atin, we do not debate the Word of God in order to win them to Christ. We are just being commanded by God to preach the gospel. If they believe, they will be saved. Praise the Lord. If they will not believe, hindi sila maliligtas. Basta sa atin, do not ever be proud of what and of who you are. Dito lang tayo sa Word of God. Si Jesus ang ipagmalaki natin. Ang Word of Truth ang ipagmalaki natin sa buong mundo. Tayo maging halimbawa sa kabanalan, sa katuwiran. Let Christ be seen in you. Dapat makita si Kristo sa buhay natin. We are the epistles of Christ. Praise the Lord. So by the grace of God, makakapag-serve pa tayo ng marami at malawakan pang paglilingkod. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.